sa Panginoon. Hallelujah! For the last time, hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. You deserve all the glory, Jesus. We glorify and we magnify your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Grateful ang aming mga puso sapagkat muli kami naririto sa lugar po na ito. Hindi lang para haranahin ka, hindi lang para awitan ka, kundi para magbabad sa iyong paanan sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. We thank you, O Lord, sapagkat napakaraming mabubuting bagay ang iyong ginagawa at patuloy na gagawin pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi namin kayang suklian, Panginoon, lahat ng good things that you've done in our lives, Panginoon. Pero yung paglilingkod po namin sa iyo through this, makabawi-bawi man lang, Panginoon, sa lahat na magagandang plano mo, Panginoon, sa pagbubuhos mo ng iyong favor, blessings, biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw po yung nakakaalam ng tunay na kalagayan ng bawat isa po sa amin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng sakit at karamdaman. Ikaw yung nakakakita ng pakikipagbaka po ng bawat isa sa amin sa pisikal naming pangangatawan. Mula sa mga kapatid po namin na naririto, maging sa mga kapatid po namin na nakatutok online, mga hindi naka-attend dito sa physical service dahil merong iniinda sa kanilang katawan. You are our Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Ikaw ang pinaka-expert, Panginoon, sa lahat ng sakit. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa merong mga binabaka sa kanilang pangangatawan, touch each and every one of us. Mula ulunan hanggang aming talampakan, dumalo yung kalakasan, kagalingan, kapangyarihan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng mental battles, emotional tortures, Panginoon, nasa kalagayan nakakaranas ng panic attacks, stress, anxiety, depression, and suicidal thoughts. Lord, dalawin mo po, Panginoon, yung mga kapatid namin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Yakapin mo po nawa sila, Panginoon, ng mahigpit na mahigpit mong yakap and remind each and every one of them na meron pang pag-asa, meron pang ilalaban. Hanggat kami ay mananatili sa iyo, Panginoon, give them your shalom, your perfect peace, Panginoon. At maging sa kalagayan pong financial, ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa lugar na ito ay Diyos na mayaman sa lahat ng mga bagay. Sabi po sa iyong mga salita, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung uunahin ka po namin, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, Ikaw ang magpo-provide, Panginoon. Kaya naman alam po namin, hindi kami magkukulang sa anumang bagay, Panginoon. Aspetong familial and relational. Lord, Ikaw po yung nakakakita kung merong broken relationship sa loob ng aming tahanan. Sigalot, hidwaan, sugat, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang loob ng aming pamilya. Pakialaman mo po, Panginoon, ang loob ng aming tahanan. At Ikaw yung mag-restore ng anumang mga broken relationships sa loob ng aming tahanan. Sa aspetong spiritual, ito po yung mga panahon kung saan nawa makita mo po kami na talagang nagsusumiksik, uhaw at gutom na maranasan ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat sapagkat alam po namin mula pasimula hanggang matapos ang service po na ito. Kikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi kami uuwi na empty, Panginoon. Lahat ng buong pusong maglilingkod sa iyo, pupunuin mo, Panginoon, lahat ng aspects, lahat ng area ng aming mga buhay. At ngayon pa lang, itinatakwil na po namin anumang planuhin ng kaaway in Jesus' mighty name. And we plead the blood of the Lord Jesus Christ to cover this place and to cover our lives, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy kaming magpapakagalak, Panginoon, sa kabuuan ng iyong gawain. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all shout, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Muli po, blessed morning po sa ating lahat. Sabihin mo muna sa iyong katabi, kaliwa at kanan, congratulations!
Yan, congratulations! Dahil tagumpay na naman tayong nakarating sa gawain ng Panginoon. Natanggihan natin ang anumang antok, katamaran, na pilit gumagawa sa atin. Lalo hindi ganun kaganda yung lagay ng panahon kanina, no? Pero pinili pa rin natin na, Lord, maglilingkod kami sa'yo. Kahit hindi ganun kaganda ang lagay ng panahon. Lord, kahit maginaw, mas gusto kong maranasan yung init ng iyong pagmamahal. Salamat po sa ating Diyos. Yan, dako po tayo sa ating message for this morning. Kapag sumasapit po ang month of February, no, yung ikalawang buwan sa bawat taon, madalas nating naririnig yung salitang Love Month. Sabihin ng lahat, Love Month. Yan. At alam naman natin yung reason kung bakit talagang lagi natin itong naririnig tuwing month of February. Dahil worldwide, nagsiselebrate ang maraming mga tao. So since February 15 pa lang naman, batiin mo muna ang iyong katabi, kaliwa at kanan ng Jesus loves you. Praise the Lord. Kala nyo, Happy Valentine's Day, no? Personally, I do not greet Happy Valentine's Day. Why? Kasi I do not celebrate something that I do not fully understand. Hindi ko naman kilala. Sino ba si Valentine's? Si Jesus Christ, kilala po. He is the King of Kings and the Lord of Lords. At lagi nating tatandaan, wala nang pinakamas nakakakilig pa at mas matamis na mabati tayo ng Jesus loves you. Mas nakakakilig po yun kesa Happy Valentine's Day. Amen! Praise the Lord. Kaya lagi mong tatandaan, mahal ka ni Jesus. At kapag napag-uusapan itong patungkol sa Love Month, patungkol sa usaping pag-ibig, madalas ding na-brought up itong topic na principle of love language. Sabihin naman ng lahat, love language. Ayan. Ano ba tong love language na ito na parang nito lang naman yan nauso? Wala naman yan nung unang panahon. Itong love language, madalas itong ginagamit as topic kapag mayroong mga romantic dates, kapag may mga nagde-date na mga singles. Yan yung pinag-uusapan nila, isa yan sa topic in order for them to build a rapport at para magkaroon ng conversation dun sa romantic date na yon. Para mas malaman nila kung compatible ba sila sa isa't isa. Kasi may 5 uri ng love languages na ipa-flash ko mamaya. At kapag pinag-uusapan yung love language, and then susunod din yung tanong na, anong love language mo? Ano yung receiving mo at giving mo? Anong ibig sabihin ng receiving and giving? Ibig sabihin, pag receiving, paano mo gustong tanggapin or maranasan yung pagmamahal mula sa isang tao? Pag naman giving, paano mo naman ine-express or paano mo naman ipinapakita yung pagmamahal mo para sa ibang tao? Receiving and giving. So ano ba itong love language? Yan yung 5 uri, pangunahing love languages. Hindi naman yan in order, wala namang order, wala naman siyang chronological na pagkakasunod-sunod. Una, yung words of affirmation. Tingnan niyo po habang binabasa ko, maging yung kanilang basic definition, tingnan mo kung when it comes to showing or expressing your love, saan ka nagpo-fall under dyan? Saan ka swak dyan? Saan mo nakikita yung sarili mo na, ay, ganito ko, or ganito ko, or ganito ko? Possible naman lahat yan, mache-check mo. Pero, meron isa sa mga yan, or dalawa sa mga yan, yung talagang dominant, or talagang mas nakakahigit, kesa sa lahat ng yan. So, una, yung words of affirmation. Sabi ng lahat, words of affirmation. Yan, affirmation. Ibig sabihin ito yung mga salita na merong approval, mga salita na nakakakilig, mga salita na nakakapag-encourage. Ganyan ka bang klase ng lover? Ganyan mo ba i-express yung pagmamahal mo sa taong minamahal mo through words? Sinasabihan mo yung mahal mo sa buhay. Umiiling si Ate Jenna, hindi ako yan. Hindi words of affirmation yung ko. Ayan, sinasabihan mo ba ang loved ones mo na, ang cute-cute mo, ang ganda-ganda mo, ang bango-bango mo today, mahal kita, ikaw lang, zapat na, higit pa. Ayan, ganun ba yung mga expression mo para ipakita yung pagmamahal mo sa isang tao? Those are words of affirmation, mga salitang nakakapagpakilig. Sumunod, baka naman hindi ka words of affirmation, baka dito si Ate Jenna, quality time. Pag-i-spend ng oras sa mga taong mahal mo. Kahit gaano kang kabisi sa trabaho, gaano kang kabisi sa eskwela, talagang you see to it na maglalaan ako ng time para sa bebe loves kong ito, para dito sa minamahal kong ito. Or baka naman yung pangatlo, dito ka nagpo-fall under, no? Receiving gifts. Baka ganito mo i-express yung pagmamahal mo, nagbibigay ka ng regalo. Hindi na pinag-uusapan kung mamahalin or mumurahin yung regalo. Sabi nga, it's the thought that
counts. Ayan, ganyan mo ba i-express yung pag-ibig mo sa pagbibigay ng regalo? Or di naman kaya baka acts of service, baka ito yung dominant sa'yo when it comes to expressing or showing your love. Pinagsisilbihan mo yung taong mahal mo, pinagluluto mo ng pansit canton, yun lang yung kaya mong lutuin labsak pa, no? Ayan, baka gusto mong pinagbubuhat ng bag, yung mahal mo sa buhay, or di naman kaya pinaglilinis mo ng kwarto, etc., etc. Yun ay acts of service. Or baka itong panghuli, baka physical touch, yung love language mo when it comes to giving. So pag physical touch, baka touchy ka or clingy ka, gusto mo lagi nakaakbay sa mahal mo, gusto mo lagi nakayakap sa kanya ng mahigpit, inaamoy-amoy mo yung kilikili, or baka gusto mo pinupupog mo ng halik yung taong mahal mo. Ganto ka ba? Under ka ba ng physical touch? So, kayo po ang nakakaalam sa inyong sarili. We will expound on that mamaya. Title natin for this morning, Love Language. Let's close our eyes. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you, Panginoon, sapagkat muli sa araw po na ito, meron kang inihandang message for each and every one of us na sa amin ay magpapatibay, mag-i-encourage at magtatransform ng aming mga buhay in order for us to love other people and in order for us to love you more and more, Panginoon. Lord, hintuan mo po ang bawat isa sa amin at samantalang sila po ay nakikinig ng Word of God, maranasan na po nila, Panginoon, yung mahigpit mong yakap sa buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin ko, Lord, maalis anumang mga I know it already attitude sa buhay po ng bawat isa, kundi ang taglayin na karakter, attitude ng bawat isa ay yung puso na gaya sa sponge na talagang mag-a-absorb ng mga benepisyo ng Word of God na aming mapapakinggan sa araw po na ito. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve in Jesus' mighty name. Minsan pa, let's say, Amen. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. So yun yung title natin for this morning, Love Language. Saan ba nag-originate ito? Sino ba nagpasimula nitong tinatawag na Principle of Love Language? So merong isang mananampalataya ng Diyos. Ang pangalan niya is siya ay si Dr. Gary Chapman. He is a renowned American author, marriage counselor, and radio host. Best known for creating, pagsusulat, pagiging author, at pagpapapublish ng the 5 Love Languages concept or principle. At dito mo makikita kasi nakabenta to ng lampas ng 20 million copies. That means ang mga tao hindi lang mukhang pera. Hindi lang sila interested sa pera. Kahit sa usaping pagmamahal, interesado din ang mga tao, which is nakakatuwa naman. Because kung ang mga tao hindi interested sa topic na love, hindi yan magsosold, hindi yan makakabenta ng ganyang karami. So itong book na to, it was published in 1992. At itong si Dr. Gary Chapman, in-identify niya yung mga pangunahing pamamaraan ng mga tao, kung paano nila gustong i-express at kung paano gusto ng mga tao na makatanggap ng tinatawag na pagmamahal sa pamamagitan nga nung 5 love languages na i-finlash natin kanina. Alam po natin mga kapatid bilang mga mananampalataya ng Panginoon na si Jesus Christ ang siyang best example ng tinatawag na pagmamahal. Kaya nga meron tayong 1 John chapter 4 verse 19. Sabi diyan, we love because He first loved us. Meron tayong kakayanan. We have this capability and capacity to love other people. Bakit? Dahil merong Jesus Christ, merong Diyos na unang nagmahal sa bawat isa sa atin. Hindi nanay mo, hindi tatay mo ang unang nagmahal sa'yo. Ang unang nagmahal sa'yo, maging unang nagmahal sa nanay at tatay mo, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos na tunay at buhay. At si Jesus Christ, He didn't just check or tick. Hindi lang naging check yon kay Jesus Christ yung 5 love languages. Hindi niya lang sinabi na, perfect ko yan, yung 5 love languages na yan. Talagang si Jesus Christ, talagang He fulfilled those 5 love languages. Ibig sabihin, talagang isinakatuparan, ipinamuhay, nilapatan ni Jesus Christ ng aksyon, yung 5 love languages. Kaya Jesus Christ is the perfect illustration of love languages na finlash natin kanina. Ngayon, iisa-isahin natin kung paano in-express ni Jesus Christ itong 5 love languages when it comes to giving. Kung paano niya in-express yung kanyang pagmamahal. Una, sa words of affirmation. Jesus spoke life. Jesus constantly used words to affirm,
Affirm identity, worth, and calling. When we say affirm, again, ibig sabihin, aprobado, inaprubahan, in-encourage. Yun ang words of affirmation, mga magagandang salita. If we are reading the Word of God, nanawa, nagbabasa po talaga tayo ng Bible. Kung hindi ka nakakapagbasa ng Bible noong 2025, kapatid, bawi-bawi ngayong 2026. Magbuklat ka naman ng most important book of all time. Huwag laging Facebook. Dapat itong book naman na iniwan sa atin ng Lord. Sabi nga ng dati kong American boss ko, sabi niya sa meeting namin, if you want to be successful, you have to read at least 100 books per year. And because of him, na-encourage ako na talagang maging reader or magbasa ng books. Sa isip-isip ko, yes, indeed, we can be successful if we are going to read at least 100 books per year, but there is only one book na pwedeng bumago ng buhay natin. At ito ay ang Word of God. Can we say Amen? Praise the Lord. The Bible, many times, pag nagbasa po tayo, lalo ng Gospel, makakabasa tayo ng mga linya, mga sinalita ni Jesus Christ na punong-puno ng tinatawag na pagmamahal. Ano yung mga example ng mga linya ni Jesus Christ na punong-puno ng pagmamahal? Mababasa natin sa gospel yung mga linya ni Jesus Christ na, Son or daughter, your sins are forgiven. Anak, yung mga kasalanan mo, pinatatawad ko na. Si Satan, ang kaaway, he will call us by our sins. O ikaw, chismosa ka, lasinggero ka, ganito ka, ganito ka. But the Lord, He will call us by our name. Or He will call us by our identity in Christ. Anak ang itatawag sa atin ng Panginoon. Kapag tayo may pagkakasala, hindi niya sasabihin sa iyo, pag lumapit ka, Lord, nandito ako sa gawain mo, humingi ng kapatawaran, nandito ka na namang chismosa ka. Hindi po ganon si Lord. He will call you as His son or daughter. He will call you by your name. Words of affirmation. May mga pagkakataon din na mababasa natin sa Bible, di ba? Sinabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus. Si Zacchaeus, isa siyang tax collector. Sabi ni Jesus Christ, nung winelcome siya ni Zacchaeus sa tahanan ni Zacchaeus, sabi ni Lord Jesus Christ, today salvation come to this house. Sa araw na ito, ang kaligtasan ay dumito sa pamilyang ito, sa tahanan na ito. Ang mga tax collector po, during the Bible times, ang tingin sa kanila, ang impression sa kanila ng mga tao ay mga traidor sa lipunan, mga makasalanan, kurakot. Ganun po ang impression sa mga tax collector. Pero si Jesus Christ, nung winelcome siya ni Zacchaeus, anong sabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus? Sabi ni Jesus Christ, sa araw na to, dumating ang kaligtasan sa tahanan nyo. Why? Because you welcomed me. Hindi lang dun sa tahanan winelcome si Jesus Christ, kundi sa buhay mismo ni Zacchaeus. Kaya pati yung pamilya niya tumanggap ng kaligtasan. Words of affirmation. May mga mababasa rin tayo sa gospel, sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga followers, sa kanyang mga alagad, ye are the light and salt of this world. Kayo ang mga ilaw at asin ng sanglibutan na ito. Can you imagine that? Tayo po pala, nung tumanggap tayo kay Lord, tayo po pala ay nagsisilbing mga ilaw sa napakadilim na sanglibutang ito para pala tayong mga alitap-tap at mga asin. Bakit asin? Cheap lang naman yung asin. Kahit pumunta ka sa market, sa palengke, ang daming asin. During the Bible times, very valuable po ang asin. Mga taong mamahaling tao lang, mga nasa posisyon lang, ang nakakagamit ng asin. So pagpapakita yon ng sinabi ni Lord sa kanyang mga followers, maging sa bawat isa sa atin na tayo ay light and salt of this world, ibig sabihin, ang taas-taas ng worth natin, ang taas-taas ng value. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa ating Panginoon. Masaya po bang pakinggan nyo na may Diyos na nagmamahal sa atin? Can we say amen? Yan yung mga examples ng words of affirmation na sinalita ni Jesus Christ. Talagang He affirmed, He encouraged those people, the sinners, na meron pang pag-asa sa kanilang buhay. Kasi pag nagbasa tayo ng Bible, hindi lang sweet words hindi lang encouraging words, soft words, yung mababasa natin na sinalita ni Jesus Christ. Pag nagbasa tayo ng Matthew, Mark, Luke, and John, marami ka diyang mababasa na rebuke, correction. Sabi ng lahat, rebuke. Hina po. Sabi ng lahat, rebuke. Ayan. Pagtutuwid.
Many times, tinuwid ni Jesus Christ yung mga taong naroroon sa kung saan man siya naroroon. At maraming pagkakataon, ang tinutuwid, ang kinokorek ni Jesus Christ, pinagsasalitaan niya ng straightforward lines. Alam niyo kung sino? Mga religious leaders. Ibig sabihin, mga taong bihasa pagdating sa Word of God. Mga taong bihasa pagdating sa Old Testament or sa Scriptures. Can you imagine that? Mga taong marurunong, mga taong ang tingin sa kanila ay banal, iko-correct ni Jesus Christ. Ano yung mga example lines ni Jesus Christ? May mga mababasa tayo sa Gospel. You brood of vipers, kayong lahi ng mga ulupong. Ibig sabihin, kayo'y lahi ng mga ahas. Can you imagine, magpipreach si Jesus Christ dito sa pulpit, no? Sasabihan tayo ng ganun. Kayong lahi, mga taga-COG Parian, mga lahi ng ahas. Ay, sigurado, next week, iilan na lang ang a-attend. Ayan. Can you imagine si Jesus Christ magpipreach sa modern day ngayon? Maraming Kristiyano magiging iyakin. Maraming mga Kristiyano, balat, sibuyas. Ano pa yung mga linya ni Jesus Christ? May mga linya pa siya na, ang puputi ninyo. Wow, ang ganda, no? Para kayong nicho. Alam niyo po yung nicho? Libingan. Ang puputi nyo, para kayong nicho. Ang laman ninyo, puro bulok, puro karumal-dumal. Ganun po, mga linya po yun ni Jesus Christ pag nagbasa tayo ng gospel. Kala ng mga religious leaders, maganda, no, mapuputi. Hindi pala. Sa nicho pala sila i-compare. Pag tayo na-correct ng ganun, na-rebuke, paano natin iti-take yung ganung correction? Paano natin iti-take yung ganoong rebuke? May sinabi pa si Jesus Christ, ye are of your father, the devil. Ang tatay ninyo ay ang diablo. Ang tatay ninyo ay si Satanas. Pag nasabihan ka ni Jesus Christ ng ganun, how would you react? How would you feel? But does that mean na yung mga linya ni Jesus Christ, straightforward, ibig bang sabihin, walang lamang pagmamahal yun? Punong-puno po yun ng pagmamahal. Kaya wag nating iisipin na ang form of love is laging sweet and soft. There are times ang form ng pagmamahal ay straightforward. Minsan ang form ng pagmamahal is correction. Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, pag kayo po, lalo halimbawa kayo ng ministry, nagmi-ministry sa Panginoon, meron kayong mga leaders na tinatawag, or kahit sa workplace or sa school, pag may mga times na kayo po ay tinutuwid, kinokorek, nire-rebuke, wag po tayong mga Kristiyanong, allow me to use the word, wag tayong mga Kristiyanong nana. Ano yung nana? Pag nadali, aray. Pag na-rebuke tayo, pag tinuwid tayo, wag mong titingnan na yun ay atake sa'yo. This is not an attack. Dapat makita mo yun bilang Kristiyano nagmamature sa kalagayang spiritual, tinuwid niya ako, kinokorek niya ako, dahil mahal ako ng leader kong ito. Dahil mahal ako ng taong ito. Pag wala nang nagko-correct sa'yo, kahit merong dapat ayusin sa karakter mo, that means wala nang nagmamahal sa'yo. Ang isang taong may pangit na behavior, pangit na pag-uugali at wala nagko-correct sa kanya, yon ang pinaka-nakakaawang tao sa ibabaw ng mundo. Kasi walang totoong nagmamahal sa kanya. Pero hanggat may nagko-correct sa'yo, may nagre-rebuke sa'yo, tingnan mo yon as a form of words of affirmation. Tinutuwid ako nito kasi love ako nito. Nagtinutuwid kami ni pastor kasi love kami ni pastor. Tinutuwid kami ng aming mga ministry leaders dahil love ako ng ministry leader ko. Pwede naman tayong hindi ituwid Pero bakit nag-i-spend sila ng time to correct us? That's not for them. Hindi naman yun benepisyo para sa kanila. Tingnan natin, pag tinutuwid tayo, ito ay para sa atin. Words of affirmation. Sabi sa Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. Yon, ang diretsong pagtutuwid ay mas maganda, mas matamis, kaysa sa pag-ibig na nakatago lang or hidden lang. Ang pagmamahal, not always sweet and soft, there are times ang form ng pagmamahal ay straightforward. Kaya i-appreciate natin ang mga correction sa ating mga buhay. Pag hindi ka na kinokorek, kabahan ka kapatid. Baka nasa glorious body ka na. Baka si Lord ka na. Hindi po ganon. Pag kinokorek tayo, ibig sabihin, may need mabago sa ating karakter. Jesus Christ fulfilled the first love language. Kaya meron po tayong tinatawag na Word of God. Sabi ng lahat, Word of God.
Ayan, the Bible itself. At ang Word of God po, rich po ito sa words of affirmation. Punong-puno ito ng mga salitang talagang nakaka-affirm ng identity, worth, and calling. Mga salitang nakakapagpalakas. Kaya kung gusto mong kiligin, kapatid, huwag ang balik-balikan mo yung chat nung crush mo. Ilang beses mo na binabasa, scroll ka ng scroll. Sweet talaga nung crush ko. Paulit-ulit, ang balikan mo, kung gusto mong kiligin, Word of God. And I'm telling you, pag nagbabasa ka ng Word of God, you dig deep into it, talagang kikiligin ka at marirealize mo, merong Diyos na nagmamahal sa iyo. And because of that, kapag sumasapit ang February 14, kapag single ka, hindi ka na inggitero, inggitera, kapag may nakasakay ka sa jeep na may bouquet, ang mararamdaman mo na, kahit wala akong ganyan, may Jesus Christ ako na nagmamahal sa akin. Can you say amen? Ayan, praise the Lord. So Jesus Christ fulfilled this love language. Kaya napakahalaga nagbababad po tayo sa Word of God. Mahalaga na nagbababad po tayo sa tinatawag na Logos. Sabihin ng lahat, Logos. L-O-G-O-S. Ibig sabihin ng Logos, the literal Word of God. Itong mismo, itong printed na physical Bible, Logos yan pag binabasa natin. At habang nagbabasa tayo ng Logos, dyan mo mararanasang tumanggap ng Rema or Rhema. R-H-E-M-A. Sabihin ng lahat, Rema. Ibig sabihin naman ng Rema, habang nagbabasa ka ng Logos, ng literal Word of God, nangungusap naman sa iyo yung Word of God. Ganun po yun. Kaya pag nagbababad po kayo sa Word of God, minsan maiiyak ka eh. Sigurado may mga nakaka-experience po niyan dito. Minsan kikilabutan ka. Tapos parang iniisip mo na ba't parang nangungusap sa akin tong word na to. And yes, nangungusap talaga sa iyo yung Word of God. Dahil buhay ang Word of God. God breathed ang Word of God. Nasa epistle ni Paul, hiningahan ng Diyos ang scriptures, ang Bible. Kaya huwag ka na magtaka, ba't parang nangungusap sa iyo ang Word of God. Yes, tama ka. Nangungusap talaga sa iyo, nagsasalita sa iyo ang Word of God. And that's what we call Rema. Or kaya biglang may ibibigay na one-liner si Lord sa iyo. Habang nakikinig ka ng Word of God, nagbabasa ng Word of God, biglang may linya, isang linya na ibibigay si Lord sa iyo. Your one-liner, yun ay Rema, galing sa Panginoon. And those are words of affirmation. Kaya kung Kristiyano ka, na mahilig sa signs, Lord, bigyan mo ako ng sign kung sasagutin ko na siya. Ganyan ka bang Kristiyano? Tapos titingin ka sa langit ng gabi. May shooting star. Yun na yung sign ni Lord sa akin. Nag-yes si Lord, sasagutin ko na siya talaga. Ganon ka bang klase ng Kristiyano mahilig sa mga signs? Magbasa ka ng Bible. Makakabasa ka dito ng maraming words of affirmation, and pag nagbabasa ka ng maraming words of affirmation, there comes the word of confirmation. Kaya kung may hinihingi kang sagot kay Lord, huwag kang maghintay ng sign. Anong hinihintay mo? Maging pula yung araw? Ang sign na hinahanap mo, nasa book na ito, nasa Word of God. Buklatin mo, dyan mo makikita ang sagot ni Lord sa'yo. Can we say amen? Praise the Lord. Sumunod na love language na in-express, ipinamalas, ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus, yung quality time. Talagang nag-spend siya ng kalidad na oras para sa maraming mga tao. Jesus was present. He stopped, sat, walked, and stayed. Ayan, talagang naglaan si Jesus Christ ng maraming oras sa mga tao during His earthly ministry. Ano yung mga pangyayari? Di ba? He spent time with the Samaritan woman at the well. Yung Samaritanang babae, kinausap niya doon sa may balon. Si Jesus Christ po ay Hudyo. At hindi po maganda ang relationship ng mga Hudyo at ng mga lahi ng Samaritano or Samaritana. Para silang may boundaries na tinatawag. Pero pinakita ni Jesus Christ na kaya niya mag-spend ng time kahit sa mga ibang lahi, sa mga sa Samaritan woman. Dito natin makikita na lahat inaabot ng Panginoong Hesus. Kahit anong lahi, anong kulay, anumang race mo, lahat ng tao sa buong mundo inaabot at pinaglalaanan ng Panginoon ng oras. He often withdrew with His disciples to rest and talk. Si Jesus Christ, may mga pagkakataon sa ministry, though the Bible is silent, but I believe si Jesus Christ umuupo siya sa circle ng kanyang mga followers para makipagkwentuhan. Can you imagine that picture, no? Si Lord, uupo sa circle ninyo, tapos makikipagkwentuhan si Lord. At I believe, nakikipagtawanan ang Panginoong Hesus.
Huwag po nating isipin na ang Lord, dahil siya ay holy, banal, hindi siya tumatawa. Ano, pag banal ka? Banal ako. Bawal magtawanan. Hindi po ganon ang meaning ng kabanalan. Si Jesus Christ bilang nasa katawang tao, God in human form, He is laughing. Kompleto siya sa anumang emosyon na meron tayo. Ganon ang Panginoong Jesus. So I believe nakikipagtawanan siya sa mga circle na kanyang kinakausap. Kaya nung piniprepare ko tong message na to, ang sarap ma-picture yung ganon na pagdating natin sa langit, na dapat talaga makapasok tayo sa langit. Kaya iingatan natin yung relationship natin kay Lord. One day, uupo tayo kasama ang Panginoong Jesus, tapos makikipagtawanan tayo kay Jesus Christ. Gusto niyo po ba yon? Magsabi ng Amen. Praise the Lord. Kaya dapat, ingatan mo yung pananampalataya mo kay Lord para tayong lahat ay magkita-kita sa finals. Magkita-kita tayo sa langit. Praise the Lord. So inilaan niya yung kanyang limitadong oras para sa ministry, para sa mga tao at wala siyang pinipili. Si Lord hindi siya nakikipag-fellowship lang sa mga mayayaman. Kahit yung mga mahihirap nasa laylayan, inaabot ng ating Panginoong Hesus. Yun yung example na iniwan sa atin ng Lord. Kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya ng Lord, huwag kang choosy kung sinong ife-fellowship mo. Meron po ba dito, makikipag-fellowship ka lang, ay makikipag-fellowship ako kay kay brother ganito, or kay sister ganito kasi mayaman yun. Kapag kami lumabas, sigurado siya magbabayad ng samgyup. Siya yung magbabayad nung kape namin mamaya. Ayokong ka-fellowship si ganito, si brother ganito. Ayokong ka-fellowship si sister ganito. Wala yung trabaho. Estudyante pa lang. Sigurado pag lumabas kami, fellowship. Ako ang magbabayad, ako ang maglalabas ng pera sa aking bulsa. Ganyan po ba tayong uri ng Kristiyano? Wala yan dito sa COG Parian. Amen? Nawa nga talaga, no? Talagang may mga pagkakataon sa ministry, if you really want to build a strong, healthy relationship sa ibang mga tao, may times maglalabas ka ng sarili mong pera. Kung talagang gusto mong makabuild ng relationship. Amen. Praise the Lord. Kaya yan, kung gusto mong makabuild ng relationship, yan, yayain mo yung katabi mo, kapi-kapi kayo, kain kayo sa labas, mamaya. Salamat sa ating Panginoon. Pero yung mga ganong tao, yung very giver, hindi nagdadamot na maglabas ng financial just to build a strong relationship sa mga gusto niyang i-fellowship. Sila yung mga pinagpapala ng Panginoon. Alam niya na anumang ilalabas niya, mas higit ang ibabalik ni Lord. Why? Dahil ang Diyos ay hindi madamot sa mga hindi madamot. Ulitin ko, ang Diyos ay hindi madamot sa mga hindi madamot. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaliwa at kanan, huwag kang madamot. Praise the Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Talagang inilaan ni Jesus Christ yung kanyang limitadong oras sa ibabaw ng mundo for the ministry at wala siyang pinipili. Kaya mga kapatid, kung yung mga kaibigan mo, mga kapatid sa pananampalataya, may mga times na wala silang oras na ma-spend sa'yo, lagi mong tatandaan, si Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, laging may oras si Lord para sa'yo. Ikaw lang yung hinihintay niya na mag-spend ng quality time sa Kanya, pero si Lord lagi lang siyang naghihintay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Sumunod na love language na in-express ni Jesus Christ, i-demonstrate, pinakita niya, receiving gifts. Pagdating sa love language na ito, talagang wala na tayong question dito eh. Jesus gave Himself. Jesus accepted gifts, but more importantly, He Himself became the gift. Yung sarili niya, yung iniregalo niya sa atin, that's why meron tayong John 3:16, the heart of the Bible na i-recite niyong lahat. Kahit anong translation, sabay-sabay niyo pong i-recite ang John 3:16. Ready? Start! Parang mas malakas yung first service. Siguro mas maraming nakakasaulo sa first service. Kaya kung alam mo, nung nag-recite ang lahat, nagli-lip-sync ka lang, para kunwari may nire-recite ka,
Nawa sa taong ito, kapatid, masaulo mo talaga ang John 3:16. That's the heart of the Bible. Yan yung puso ng Biblia. Para sa susunod na pinag-recite ka, hindi ka na nag-aano. Parang moy-moy palaboy na nagli-lipsing-lipsing yung bibig mo. Talagang masasaulo mo na at masasapuso mo yung heart of the Bible, yung John 3:16. Iregalo mo yan sa iyong sarili. Inialay niya ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Ibinigay niya yung kanyang sarili bilang regalo. Kaya talaga namang hindi natin mahigitan sa bigayan ang ating Panginoon. Bakit? Dahil sarili niya na yung kanyang ibinigay. Just to express, to demonstrate, to illustrate kung gaanong kalawak, kalaki, katayog yung kanyang pagmamahal sa'yo, sa akin, at sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, tatandaan mo, walang pinakamahal na material na bagay yung na-receive mo sa sino mang tao, yung papantay sa kamahalan ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Pag samasamahin man lahat ng expensive gifts na na-receive mo, iPhone, kotse, bahay at lupa, lahat ng yan, no match dun sa napakamahal na dugo, pag-ibig ng Panginoong Hesus na inialay niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Agree? Can we say amen? Praise the Lord. Kaya pag kayo tinanong, bro or sis, anong pinakamahal na regalo yung na-receive mo? Pag hindi naman in-specify na material na bagay, pag ang tanong lang naman sa inyo, ano yung pinakamahal na regalong tinanggap mo? Sabihin mo sana, ang isagot mo nawa ay si Jesus Christ. Siya ang pinakamahal na regalong tinanggap ko sa aking buhay. Kahit sino pa pong kaharap nyo, kahit may mga titles and positions pa ang kaharap nyo, huwag kayong mahihiya na itaas, i-exalt ang pangalan ni Jesus Christ. Naalala ko way back 2015, nung ako po ay nag-resign sa una kong legit na trabaho, meron kaming exit interview na tinatawag. So hindi lang pala entrance interview, meron ding exit interview. Doon sa exit interview, sabi sa akin ng HR, ano yung nag-motivate sa'yo para mag-stay dito sa company na ito for 5 years? 5 years kasi ako doon. Sabi ko sa kanya, walang kaabog-abog. Sabi ko, ang nag-motivate po sa akin na mag-stay dito sa company for 5 years ay yung pag-share ng Word of God. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ng HR, bigla siyang napatahimik. Tapos sabi niya, wow, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang sagot. So siguro sa dinami-dami ng mga in-exit interview niya, ngayon lang siya nakarinig ng ganong sagot na nag-stay ka sa company for that long dahil sa pag-share ng Word of God. Hindi pa siya natapos doon. Sabi pa nung HR, tumingin siya sa paligid ng room. Sabi niya, bakit parang biglang lumiwanag yung room? Ganon yung naging impact sa kanya nung ganong sagot about Word of God. Kaya tayo, pag may mga pagkakataon tayo, opportunities to exalt the name of the Lord, the Word of God, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang mahihiya na i-boast or itaas ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita. Can we say amen? Praise the Lord. Kaya, ayun, si Jesus Christ Himself fulfilled this third love language. Binigyan kanya ng regalo at ito nga ay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Ika-apat, the acts of service. In-illustrate, in-express ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig sa atin through acts of service. Ano yung mga pangyayari sa Bible na mababasa natin na talagang nagserbisyo si Jesus Christ? Isa doon, He washed the disciples' feet. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga disciples. Kung babasahin mo yun, pag nagbabasa ka ng hindi ka nagdi-dig deep talaga, hindi mo nilalaliman, parang, okay, hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Pero lagi po nating tatandaan at alalahanin, sino ba si Jesus Christ? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Meron siyang sariling trono. Siya yung pinaglilingkuran, pinagsisilbihan sa langit. Tapos pagdating dito sa lupa, maghuhugas ng paa na may ingrown. Maghuhugas ng paa na puro kalyo. Ganon yung serbisyo na ginawa ni Jesus Christ. Sino po dito nakaranas na maghugas ng paa ng ibang tao? Meron po ba? Sige po, taas niyo po ng mataas. Ayan, so may nakaranas na maghugas ng paa ng ibang tao. Lalo na nagkaroon dito ng Workers' Assembly way back 2024. Ayan, isa ako sa naghugas ng paa ng mga workers doon nung 2024. Meron pa akong isang naaalala. Noong 2018 through 2023,
pumasok po ako sa full-time ministry. So nag-Bible school ako, sa church ako tumira, sa dati kong mother church. Dala ko doon lahat ng aking gamit. Wala po dong pera, wala po kaming sweldo doon. Kaya alam ko yung hirap at saya and challenges sa full-time ministry. May mga pagkakataon gusto kong dumalaw sa bahay namin. Gusto kong dalawin si nanay at si tatay. Nahihiya ako kasi wala naman akong madadala sa kanila. Kasi nga wala akong pera. Pamasahe lang yung binibigay sa amin kapag kami mga Bible studies. Hindi, nabibigyan kami allowance 500 for the whole month. Ayan, pero hindi yun consistent. So pupunta ako sa bahay namin, wala akong dala. Nakaisip ako ng paraan para may maibigay naman ako sa parents ko. Sabi ko, imamassage ko yung paa ni nanay tsaka ni tatay. Nag-prepare ako ng palanggana, nilagyan ko ng mainit na tubig. Sabi ko, mamassage ko yung paa nila. So nung kinukuha ko na yung paa ng tatay ko, ayaw pa niyang ibigay, parang nahihiya siya siguro dahil madumi, may kalyo, pero pinilit ko. Yan, hawak ko yung paa ng tatay ko, hinugasan ko at minassage ko. Alam niyo po habang minamassage ko yung paa ng tatay ko at ng nanay ko, pigil-pigil yung aking luha. Hindi ko pinapakita. You have to contain it yung talagang nararamdaman mo. Bakit ako naluluha? Kasi nahawakan ko yung kalyo nila sa paa na yung mga kalyong yun ay tanda ng mga paglakad-lakad nila, pagpapagal, pagtatrabaho para masustentuhan, maitaguyod ang aming pamilya. Kaya kung kayo mga kapatid, buhay pa ang nanay at tatay ninyo, I am challenging you. Hugasan ninyo, i-massage ninyo yung kanilang paa. Oh, sabi ni Ate Jean kay Kyril, narinig mo ha? Ayan. Praise the Lord. Kaya yun, pag nagawa niyo po yung bagay na yan, balikan niyo po ako. Ikwento niyo po sa akin yung experience kapag yan po ay nagawa ninyo sa mga mapapalad na buhay pa yung kanilang nanay at tatay. So yan yung isa sa acts of service na i-demonstrate, ipinakita ng Panginoong Jesus. Also, He healed the sick, nagpagaling siya ng mga may sakit at karamdaman. He fed the hungry, nagpakain ng Panginoong Jesus, and He raised the dead. Kaya meron tayong Mark chapter 10 verse 45. Sabi diyan, the Son of Man, pertaining to the Lord Jesus Christ, He did not come to be served. Ang Panginoong Jesus, alam niya na yung purpose niya, pag nagkatawang tao siya, hindi para paglingkuran siya, hindi para maging boss siya dito sa ibabaw ng lupa. Malinaw kay Jesus Christ that He came to this world to serve other people. Alam niya na ang purpose niya dito sa ibabaw ng mundo ay para maglingkod. And that's humility of love in action. Yan yung kababaan ng pag-ibig na talagang may lapat na aksyon at hindi lang puro salita. Hindi naging boss ang ating Panginoong Hesus, talagang gumawa, kumilos siya for the ministry, nag-set siya ng example sa kanyang mga alagad. Through acts of service, talagang He walked the talk. He practiced what He preached. Ibig sabihin, hindi lang puro words si Jesus Christ, hindi lang words of affirmation. Ipinakita niya, I am not just a talker, I am a doer. Kung anong sinasabi ko, hahakbangan ko, gagawin ko, at iiwan ko kayo ng example. Kaya, tayo merong tinatawag na, after ng gospel, di ba, Matthew, Mark, Luke, John, anong sunod na book? Parang di sure yung iba. Baka may sumagot pa ng Genesis, ha? Ayan. Book of Acts, yung kasunod, di ba? Nasa Tagalog, anong Tagalog po sa Book of Acts? Aklat ng mga gawa. Book of Acts. Ang Book of Acts, punong-puno po yan ng mga pangyayari, naglalaman po yan ng mga acts, mga ginawa ng mga followers, mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. And they were able to do those acts. Bakit? Kasi meron silang nakitang example from the Lord Jesus Christ. Kung wala silang nakitang example, hindi magkakaroon ng Book of Acts. Pero dahil may iniwang example, halimbawa, si Jesus Christ ay naging ehemplo sa kanila, role model, kaya nagkaroon ng Book of Acts. Jesus fulfilled this fourth love language. At yung acts of service na yon, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Yung acts of service ni Lord, isa po itong napakalaking privilege. Tayo yung nagpapatuloy ng acts of service ni Lord para sa ibang mga tao. Napakasarap pong pakinggan yun, pinagkatiwalaan tayo ng Lord na sa atin dumaloy yung kanyang acts of service. Yung tipong kahit minsan pagod na tayo sa ministry,
puyat sa ministry, maraming tumatawag sa cellphone, nasa church na, tinatawagan pa rin ng boss, durog na durog ka na, marami kang pinagdadaan ng struggles, pero nandun pa rin yung heart mo to serve, to show your act of service for the Lord. Ganun yung gustong makita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Acts of service. Kasi alam natin na kahit durog ka na, maraming nawawala sa iyo, may problema sa loob ng pamilya, pero pinipilit mo pa rin mag-serve kay Lord. Alam mo na si Lord, yung lahat, magme-mend, magre-restore, magsasaayos ng lahat ng durog, lahat ng sira sa loob ng tahanan mo. Basta't alam mo, magse-serve ka kay Lord kahit anong pinagdadaanan mo. Amen. Kaya alam niyo po, nung piniprepare ko to, I just realized, no, ang Book of Acts, syempre pag nagbasa ka ng Book of Acts, ano pong sunod ng Book of Acts? Romans, di ba? Aklat ng mga taga-Roma. Ibig sabihin, tapos na yung Book of Acts, Romans na yung kasunod. Pero spiritually, ang Book of Acts parang tuloy-tuloy. Continuous ang Book of Acts. Why? Dahil merong mga Christians na nagpapatuloy ng Book of Acts, ng aklat ng mga gawa. Kaya dapat bawat isa sa atin maging contributor ng spiritual Book of Acts. Amen! Praise the Lord. Sumunod na love language, last, physical touch. Jesus touched the untouchable. In a culture where touch could contaminate, Jesus touched anyway. Ano ba yung mga pangyayaring si Jesus Christ nag-touch? Humipo. He touched the leper. Yung may ketong. Hinipo ni Jesus Christ ang may ketong. Pinandidirihan yon kasi nakakahawa, contagious ang ketong. Pero hinawakan sila ni Jesus Christ nang walang pandidiri. Brethren, what are you suggesting? Kapag humayo kami, tapos may nakakahawa, hahawakan namin, kikiskisin namin yung balat na nakakahawa. Kung may malinaw na instruction sa'yo, ang Lord, very audible yung voice, follow it. Obey the voice of the Lord. Kung yun yung pag-aakay sa'yo. Pero kung wala naman, ipag-pray mo, huwag mo nang dikitan. Ayan. Pero kung may pag-aakay talaga sa'yo, idikit mo na yung kamay mo dun sa area na may sakit. Idikit mo kung yun yung instruction sa'yo ng Lord. Naalala ko, nung nasa full-time ministry din ako, may nag-message sa akin isang nanay. Sabi niya, Brother Ren, may kaibigan ako, ano na siya, unconscious na, hindi na gumigising. Parang patay na. Pero may heartbeat pa. Ilang weeks na daw na ganon or months. Puntahan mo naman pag-pray natin. Pumunta kami doon. Pagpasok ko sa bahay, madilim yung bahay, mahirap po yung kanilang pamilya. Pagpasok, parang aanino ka pa eh. I'm expecting na yung nanay nasa higaan. Pero wala sa higaan, nasa sahig. May nakalatag lang sa sahig, tapos inilagay sa sahig. Doon siya nakahiga, parang may bangkay sa loob ng bahay, nakanganga. Tapos ang payat-payat. Yung buhok ng nanay, gupit-gupit na. Maikli na gupit-gupit. Kasi infested na ng kuto. Kinukuto na siya. Ginugupitan na lang ng mga anak. So anong gagawin ko? Siyempre, salampak ako dun sa sa sahig. Tapos, alam niyo po, lahat ng tao may kanya-kanya tayong tinatawag na na selan. 'Di ba? May mga kasalanan tayo, maselan tayo sa ganito. Dahil hindi natin ini-invalidate 'yan. Dahil meron tayong kanya-kanyang iba't ibang upbringing. Ayun. Ako medyo maselan ako sa ganun. Pero alam niyo po ang isa sa napatunayan ko sa ganyan, ang Lord pag pinadala ka sa isang lugar, lahat ng kasalanan mo, lahat ng kaartihan mo, aalisin ni Lord sa'yo. Sensitive yung ilong mo sa mababaho. Pag ipinadala ka ni Lord sa isang lugar na mabaho, magugulat ka na lang, masusurprise ka. But parang wala na akong pakialam sa naamoy ko. Ginawa ko noon, salampak ako doon. Yung bibig ko, nilapit ko mismo talaga sa tenga niya. Bakit? Kasi active pa naman yung sense of hearing. 'Di ba? Pakilala ko sa kanya, hello po Nanay May. Ako po si Ren. Mag-share po ako sa inyo ng Word of God. Kahit wala na po kayong malay, alam ko po, naririnig niyo ako. Pinakilala ko sa kanya si Jesus Christ at pinatanggap ko siya sa Panginoon. Kahit hindi bumubukas yung bibig niya, hindi nagsasalita, I believe yung heart niya pwedeng magsalita, mangusap
sa Panginoon. And I strongly believe with faith that she accepted the Lord Jesus Christ as her Lord and as her Savior. After ilang days, nawala na siya. Doon ko nakita na may mga tao na yun lang pala yung hinihintay nila. Na mapatanggap sila sa King of Kings and Lord of Lords. Sa ating Panginoong Jesus na siyang ating personal Savior. Si Jesus Christ, walang pandidiri. Lahat nilalapitan niya. He even took children in His arms and blessed them. May mga pagkakataon sa gospel, di ba, lumalapit yung mga maliliit na bata kay Jesus Christ. Pero wala tayong mababasa na si Jesus Christ nagalit kay Pedro, kina Andres. Pedro, Andres, ano bang klase kayong mga alagad? Ang kukulit ng mga batang ito, palayasin nyo. Ang iingay. Ayoko na may mga bata. Wala pong ganon si Jesus Christ. He accepted them. He welcomed those kids with arms wide open, with love. He touched those maliliit na bata. Kaya sa gawain ng Panginoon, kapag po merong maliliit na bata dito, maiingay, umiiyak, nagtatakbuhan, halimbawa sa likuran, nawawala na pong lilingon at naka-tiger look pa, lilingunin pa yung yung magulang, as if, palapasin mo na yan. Ma-appreciate po natin yung mga nanay na may maliliit na bata, ang hirap asikasuhin, minsan tulog pa yung mga bata, asikasuhin nila, ayusin nila, tapos dadalhin nila dito. Kudos to those mothers na hindi sila nahihiya na, wala gusto ko talagang dalhin yung anak ko dito sa gawain ng Panginoon eh. Kahit minsan parang nahihiya ako kasi si sister ganito lumilingon, si brother ganito lumilingon. Pero patuloy sila naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto nilang ilapit yung kanilang maliliit na anak sa presensya ng Panginoon. Kaya yung ingay ng mga bata, dapat maging music yan sa ating pakinig. Kulang ang church kapag walang ingay ng mga bata. Kapag ang church wala nang nag-iingay na bata, wala nang nagkukulitan, wala nang nagtatakbuhang mga bata, yung church na yan ay papatay na. Wala nang future. Dapat kabahan na yung ganong church pag walang mga maliliit na bata. Why? Dahil walang magiging next generation leaders. One day, lahat ng tumatayo dito, madededs. Mamamatay ako, mamamatay yung ibang mga matatanda dito. Ayan. One day, darating tayo doon kapag hindi pa natin inabutan yung rapture, sinong magpapatuloy ng pag-worship lead, ng pag-preach, ng pagtugtog? Yang maliliit na bata. Si Jesus Christ, winelcome niya yung maliliit na bata and He touched them. Sa Garden of Gethsemane, nung si Jesus Christ dinakip, di ba? Si Pedro na talagang impulsive, tinaga yung tenga ng isang servant ng high priest, si Malchus. Tinapyas ni Pedro, galit siya Tanggal yung tenga. Anong naging reaction ni Jesus Christ? Ew! Tanggal yung tenga. Ganun ba? No! Dinampot ni Jesus Christ yung tenga at ikinabit dun sa napagtanggalan. Walang pandidiri. Hinawakan ni Jesus Christ. He touched those who are untouchables. Yung mga itinuturing na madumi, hinawakan niya ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Kahit nga tayo marurumi, mababaho, bulok dahil sa ating mga kasalanan. But the Lord touched each and every one of us. Hinipo tayo ng Panginoon kasi kung hindi ka hinipo ng Panginoon, hindi ka babalik dito. Hindi ka magsiserve sa Kanya. The Lord touched each and every one of us. Kahit ang dumi-dumi natin, kahit ang dami-dami nating kabahuan at karumihan at kasalanan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, minsan sa church, okay din yung pag may ginigreet kayong sisters in Christ, brothers in Christ, yakapin nyo. Welcome them. Kasi minsan yan yung kailangan ng bawat isa sa atin. I know your names, but I have no idea kung ano yung kwento ng buhay nyo. Yung iba sa atin may mga bigat na ang kailangan lang nila yakap pala. Kaya pag may mga pagkakataon, greetings dito, let's normalize yung pagpapahayag ng yakap. Yung yakap na talagang genuine at may pagmamahal. To make them feel na, sister, brother, you are not alone.
Hindi ka nag-iisa. Meron kang mga kapatid sa pananampalataya. And with that mahigpit na yakap, pwedeng gumaan yung kalooban ng kapatid. Pwede kang makapag-minister kahit sa simpleng yakap lang. Amen. Praise the Lord. When no one else would touch them, Jesus did. His touch restored not just health. Hindi lang good health yung nirestore ni Jesus Christ dun sa mga may sakit. Pati yung dignidad nila. Ganon din sa buhay natin, di ba? Minsan feeling natin, madumi tayo, hindi tayo ma-accept dito sa church. Tapos magugulat ka, may yayakap sa'yo dito, may kakamay sa'yo. Yayakapin ka, babalik yung dignity mo eh. O, niyakap ako ni brother, niyakap ako ni sister. Hindi niya alam, di ako naligo today. At dahil na-encourage ka, na-touch ka, maliligo ka na next Sunday. Kidding aside, kahit yung simpleng yakap, it can restore dignity. Mararamdaman mo na, attend ulit ako dito. Accepted ako dito. Walang tinatangi sa church na ito. Naramdaman ko yung love, yung physical touch ni Lord sa pamamagitan ng mga kapatid na naroroon. Yan dapat yung nagfo-flow sa bawat isa sa atin. Jesus fulfilled this last love language. Until now, kapag tayo may sakit at karamdaman, lagi nating tatandaan nandun yung touch, healing touch ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya sa lahat ng kagalingan na ating tinanggap, sa lahat ng successful surgery na tayo po ay na inyong pinagdaanan, sa lahat ng tahi, lahat ng pilat na meron kayo because of those surgeries, lagi mong tatandaan, it's okay to thank the doctors, those nurses who assisted you. Okay na i-recommend mo yung gamot na naging effective sa'yo prescribed by doctors, but lagi mong tatandaan yung pinakamataas na credit, pinakamataas na pagpapasalamat, dapat ibibigay mo yon sa totoong nagpagaling sa'yo, ang ating Panginoong Jesus. At lahat tayo tumanggap ng kagalingan because the Lord touched each and every one of us. Pwede bang sabihin ng lahat with boldness, malakas na boses, sabihin nyo, pinagaling ako ng Panginoon in 3, 2, 1! One more time! 1, 2, 3! Jesus didn't love in just one love language. Hindi lang siya nagmahal sa pamagitan ng quality time, words of affirmation, kundi He fulfilled lahat ng love languages na yan doon sa krus ng Kalbaryo. Yan yung kanyang giving. Yan yung expression niya ng pagmamahal sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya when it comes to giving, hindi natin madadaig. No much lahat ng giving na meron tayo sa giving na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, yung mga love languages na yan, the words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, physical touch, lahat ng yan, gusto ring ma-receive ni Lord from us. Kasi we are in a relationship with the Lord. Nang tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, pumasok tayo sa isang seryosong relasyon. Hindi ito fling-fling lang. Hindi ito puppy love. Talagang pumasok ka sa seryosong relasyon mo kay Jesus Christ. At ang isang healthy relationship, it's not a one-way street. Ang healthy relationship ay two-way. It's give and take. Huwag kang papayag, sinasabi mo, may relationship ako kay Lord. Pero siya lang yung bigay ng bigay sa'yo, wala kang ibinabalik para sa Panginoon. Anong klaseng healthy relationship yan? Huwag kang papayag, kapatid, na yayakapin ka ni Lord, tapos hindi mo ibinabalik yung yakap sa Kanya. Imagine niyo, mayayakap sa yung taong mahal mo, tapos nakaganto ka lang. Habang yakap-yakap ka ng tao, hindi mo binabalik yung yakap dun sa taong yumakap sa'yo. Si Lord, niyayakap niya tayo. Nagbibigay siya ng pagmamahal, nag-e-express siya ng pagmamahal. Pero dapat tayo nagbabalik din ng yakap
sa ating Panginoong Jesus. Gusto rin ni Lord na ma-receive yung love languages na yan from each and every one of us. Words of affirmation. During praise and worship, nagpupuri tayo sa Panginoon. Huwag kang papayag na yung bibig mo nakatikom, nakazipper. Grab the opportunity to worship the Lord in spirit and in truth. Open your mouth. Magpahayag ka ng words of affirmation. Lord, salamat po. Buhay ako, buhay yung pamilya ko, Lord. Salamat. Ikaw ay mabuti, tapat, Lord. Salamat. Pinagaling mo po ako sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Lord, salamat. Ikaw yung nagre-restore ng mga broken relationship na meron ako, Lord. Salamat. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Sa iyo ko nagtitiwala. Ang daming words of affirmation na pwede nating sambitlain sa Panginoon. Open your mouth during praise and worship. At dyan mo mas mararanasan yung pagkilos ng Lord sa buhay mo. If you are not opening your mouth sa gawain ng Panginoon, I'm telling you, wala kang mararanasan na mas malalim na pagkilos ng Lord. But when you are opening your mouth, dyan mo mararanasan yung breakthrough, dyan mo mararanasan yung mga testimonies, kaya buksan natin yung bibig natin kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Quality time. Spend ka naman ng time. Spend tayo ng oras para kay Lord. Huwag tayong papayag na ang life natin umiinog lang, nag-o-orbit lang sa trabaho at sa eskwela. Lagi kong binabanggit sa preaching, yung trabaho na meron tayo, blessings. Yung pag-aaral na meron ka, blessing, pagpapala. Pero yung mga blessing, hindi dapat yan yung nagiging reason para mawalan ka ng quality time sa Lord. Blessing yan blessing yung work, blessing yung pag-aaral, blessing yung anak na meron ka. Dapat yung mga blessing na yan ay mas magpupush sa'yo to spend quality time dun sa blesser, dun sa nagbigay ng pagpapala. Receiving gifts. Ano yung pwede nating ibigay na regalo kay Lord? Yes, nandyan yung tithes and offering bilang responsibility natin bilang mananampalataya ng Diyos. But when I'm preparing this message, alam niyo po ang inilagay ng Lord sa heart ko na isa sa gift na gusto niyang ma-receive from each and every one of us. Alam niyo po kung ano? Mga kaluluwa, mga tao na wala pang Jesus Christ sa kanilang mga buhay at dadalhin natin sa kanyang gawain. Share ng Word of God at mai-invite mo sa gawain ng Panginoon. Those are gifts. At tuwang-tuwa ang Lord pag may bitbit tayong regalo kapag Sunday. Ang nakakatuwa, may mga naka-ID. Ayan. Ang nakalagay po dyan sa ID po ninyo, GEM. GEM, ibig sabihin yan, Guest Experience Ministry. Pero ang gem, di ba sa literal, ay hiyas, mamahaling bato. Ayan, makita mo na mamahalin po kayo sa mata ng Panginoon. Nakalagay pa dyan, VIP, gem VIP. Very important sa Panginoon. Yung nagdala po sa inyo dito, nag-invite sa inyo, sila po ay nagregalo sa Panginoon sa araw na ito. Kaya nawa every Sunday, no, lahat tayo may bit-bit na napakagandang regalo para sa ating Panginoon. Kaya po ba yon? Magsabi ng Amen. At kung lahat tayo magdadala ng regalo lagi sa gawain ng Panginoon, mabilis nating ma-achieve ang Vision 1%. Acts of service. Mag-serve tayo kay Lord. Kung noong 2025, hindi ka nakakapag-serve kay Lord, pero alam mong may heart ka naman talaga na gusto mong magsilbi, maglingkod sa Panginoon, this 2026, approach the leaders of this church. Magpahayag ka ng desire mo. Gusto ko pong mag-serve kay Lord. Brother Ren, magkano ba swelduhan dyan? Magkano ba sweldo ng mga kumakanta dito sa unahan? Magkano ba sweldo ng mga tumutugtog? Pro bono po. Libre po yun. Wala pong sweldo. Dahil mas higit yung sinusweldo sa amin ng Panginoon na kagalakan, kalakasan, kapahingahan, at iba pang mabubuting bagay. Amen! Kaya this 2026 nawa, hakbangan mo yung pagsiserve, paglilingkod sa Panginoon. Physical touch. Although, alam naman natin that the Lord is Spirit, we cannot touch Him literally. Pero alam niyo po, pag maningas yung pagpupuri, paglilingkod natin sa Panginoon, it's as if kapag nagtataas ka ng kamay, parang tangible, parang palpable, parang nahahawakan mo yung presensya ng Panginoon.
Kaya huwag tayong mahiya magtaas ng kamay pagpapakita na, Lord, I want to touch you. Hawakan mo rin po yung aking mga kamay. Gusto po kitang maranasan. Jesus Christ is the epitome of love. Epitome, E-P-I-T-O-M-E. Ibig sabihin, best example ng tinatawag na pagmamahal. Sa mundong maraming uhaw sa pagmamahal, nawa through you, through each and every one of us, maiparating natin sa mga taong nasa labas na may Kristong nangungusap sa kanila at gustong magpahayag na mahal sila ng Lord. Through us, masabi natin sa mga tao sa labas na si Lord gustong mag-spend ng quality time sa atin. Through us, may pahayag natin sa mga tao na si Jesus Christ, inirigalo niya yung kanyang sarili para sa ating lahat ng mga makasalanan. Through us, may pa-realize natin sa mga tao na ang Lord gumagawa at kumikilos sa kanilang buhay. Kahit may pinagdadaanan silang hindi mabuti, si Lord may hakbang na ginagawa, may pagkilos siyang ginagawa sa buhay ng mga taong ito. Through us, maiparealize natin sa mga taong ito, lalo sa mga may sakit at karamdaman, na si Lord gusto silang itouch. Hinihipo sila ng Panginoon at si Lord nagbibigay ng kagalingan. Through us, maiproclaim natin sa maraming mga tao na may Jesus na nagmamahal sa kanila, nagmamahal sa bawat isa sa atin. Unang Juan 4:19, yung verse natin kanina, tayo'y nagmamahal sapagkat siya'y unang nagmahal sa atin. Isipin po nating mabuti yan. We know how to love. We know how to express or show love to other people. Dahil may Jesus Christ na unang nagmahal sa'yo. Kahit, pakinggan nyo to, kahit hindi naman tayo kamahal-mahal, kahit hindi naman tayo kaibig-ibig. Tayo kung binabanggit dito, favorite kong quotation yun eh. The Lord Jesus Christ knows everything about us. Alam ni Lord lahat ng secrets na meron tayo. Lahat ng pangit na meron sa buhay natin. Kung yung mga secrets natin na yan, ma-expose, do you think mamahalin ka ng katabi mo? Do you think magagawa nating mahalin ng isa't isa pag nakita natin yung kanya-kanya nating kapangitan, baho at kasalanan? I doubt. Pero si Lord, ang Panginoong Hesus, He knows everything about us. And yet, nevertheless, He is the one who loves us the most. Siya yung nakakaalam ng lahat ng pangit sa atin, pero siya pa rin yung nagmahal sa atin ng mas higit na pagmamahal kesa kanino man. Kaya nawa dumalo yung love language ni Lord through us para sa ibang tao. Pero mangyayari lang yon kung mas makikita natin yung kahalagahan ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ito po yung challenge question ko sa bawat isa sa atin. Maraming mabubuting bagay ang ginawa at ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa taong 2026, kapatid, ano yung pwede mo namang ibigay sa Kanya? Ang daming mabubuting bagay yung ibinigay sa'yo at sa pamilya mo ng Panginoon. Ano naman yung ibibigay mo sa Kanya for the year 2026? Yung sagot dyan, it's between you and the Lord. Pero nawa, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Lord, kagaya ng linya ni Pastor Anthony, makabawi-bawi man lang sa Panginoon. Ibigay natin yung dapat ibigay sa Kanya. Ang lahat ay makatatayo sa oras na ito. Close your eyes, meditate mo, namnamin mo yung Word of God. Correction, reminder ng Lord sa'yo sa araw na ito. Grabe
Grabe, no? Grabe yung pagmamahal ni Lord sa atin. At kung bakit tayo mahal ng Lord? Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Mahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Not because of this, not because of that. Love ka ni Lord hindi dahil matangos ilong mo, maganda ka, pogi ka, mabait ka, no. Mahal ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. At never nagkulang ang Lord sa pag-express, pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagkulang. Hallelujah, Jesus. Kaya aawitan natin ang ating Panginoon. Hindi tayo aawit ng hanggang bibig lang. Dapat galing sa puso. As if ito talaga yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Itong lyrics ng awit na ito. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sa oras na ito, kapatid, kung naniniwala ka na maraming ibinigay sa iyo ang Panginoon at gusto mong makabawi-bawi sa Lord, meron ka rin gustong ibigay sa Kanya, pwede bang gawin nating public declaration yung paglapit ninyo dito sa unahan? Paglapit sa altar, pagpapakita, Lord, thank you, salamat Panginoon. Ang dami mong mabubuting bagay na ibinigay sa akin, sa aking pamilya. Provision, kagalingan, kapayapaan. And Lord, here I am, lumalapit as a public declaration na Lord, ako naman yung magbibigay sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti at tapat sa aking buhay. At hindi ka nagkulang sa akin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Kahit kailan, kahit kailan, sing it to the Lord. Nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit
katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila Katapat sa dalangin ko. kaming inibig mo kahit kami ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Ipahayag mo sa Panginoon kahit kailan di siya nagkulang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Declare. Inibig mo ako noon pa man. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang Diyos na umibig sa bawat isa sa atin. Taas natin ng mataas ang ating dalawang kamay sa harapan ng ating Panginoon. Ama na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, o Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli sa araw na ito, ni-remind mo kami, pinaalalahanan mo kami, tinuwid mo kami, Panginoon. Pinagtibay mo kami ng iyong mga salita na punong-puno ng pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, through us, sa workplace, sa eskwela, sa lugar naming iniuwian, dumaloy po sa amin yung pag-ibig
pag-ibig mo, Panginoon. Upang hindi lang kami yung nakakaranas ng pagmamahal mo, kundi yung mga taong nasa paligid namin sa pamamagitan ng aming mga buhay, mararanasan din po nila, Panginoon, yung pag-ibig na nanggagaling po sa iyo. Pag-ibig na walang katulad, pag-ibig na walang makakatumbas. Kaya naman, Panginoon, yung mga bibig po namin, help us, O Lord, to open it sa pagpapahayag ng may buong katapangan patungkol sa mga salita mo at patungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, maraming po salamat. Patuloy po kaming iibig sapagkat ikaw ang siyang unang umibig, nagmahal sa bawat isa sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid na naririto, maging yung mga kapatid po namin na nakatutok sa online service, Panginoon. Lahat ng area aspects ng aming buhay, Lord, pakialaman mo po, Panginoon. We allow you na kumilos sa lahat ng area, sa lahat ng sulok ng aming mga buhay. Maraming pong salamat at sa gagawin po namin na pagkakaloob sa iyo, Panginoon, ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Ibibigay po namin ito na may kagalakan sa aming mga puso upang mapabilis, Panginoon, ang pagtatayo ng Next Generation Church, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at alam po namin pagdating sa bigayan, hindi ka namin mahihigitan. Maraming pong salamat at patuloy na sa iyo ang aming pagkakatiwala. Kaming lahat ay matakpan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo, maging sa aming kanya-kanyang pag-uwi mamaya, kung paano kaming nakarating ng safe and sound sa lugar po na ito, ganun din po sa aming mga uuwian. Salamat po. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, at lahat ng umiibig sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon!